Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ngayon man po mga kapatid, tayo ay mananalangin bilang isang kapulungan at sama-sama po natin ilapit ang ating mga hinaing, ang ating mga papuri, ang ating pasasalamat sa ating Diyos. Ang sabi sa mga awit, 145, 17 to 20 po ay ganito. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng pamamaraan niya at mabait sa lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya ay nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Kanya ring dinirinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon bilang isang kapatiran na tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ay pinupuri namin sa hapong ito at niluluwalhati sa aming kalagitnaan, sa aming pananambahan sa hapong ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa dami ng biyaya at pagpapala na aming tinatanggap magmula sa inyong kamay. Ang aming kinakain sa araw-araw, ang pag-iingat niyo po sa aming paglakad, ang aming kalusugan, Panginoon, kalusugan namin at ng aming mga mahal sa buhay, mga kasama sa iglesia, mga kapitbahay, mga kaibigan, ang aming pong mga hanap buhay na siyang nagbibigay ng mga tinatangkilik namin para sa aming pangangailangan. Kayo po ang nagbibigay ng lahat ng ito. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa inyong paggabay at paghihikayat sa amin sa tuwing kami ay nagugulumihanan o nalulungkot o nanghihina. Ang inyong salita po ang aming nagiging kanlungan at nagiging parang batis na aming naiinuman ng tubig na buhay na siyang nagbubuhay sa aming mga kalooban tuwing kami ay nanlulumo at nanlulupaypay. Salamat po, Panginoon, sa inyong napakabuting salita. Salamat din po, Panginoon, sa kapatawaran na nasa amin dahil kay Kristo Jesus. Talus mo, Diyos, ang aming mga puso't isipan, ang aming mga damdamin. Alam niyo, Panginoon, na kami ay nagkakasala sa inyo sa tuwi-tuwi na. Inaamin namin, O Diyos, at nangungumpisal kami sa iyo ngayon, na kami ay makasalanang mga tao. At bagaman kayo ay tapat sa amin palagi, O Diyos, kami ay hindi ganoon sa inyo. Ipagpatawad niyo po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang sa inyo at patawarin niyo kami ayon sa kabutihan at sa karapatan na kay Kristo Jesus lamang. Salamat, Panginoon, sa aming tagapagligtas at mananakop na si Jesus. Panginoon, dalangin namin sa hapong ito ang aming bansa, ang aming bayang Pilipinas. Dalangin namin, O Diyos, ang lahat ng aming pinuno magmula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamaliit na kawani ng gobyerno. Dalangin namin ang aming mga local government officials, Panginoon, ang aming kapulisan, ang lahat ng miyembro ng Sandataang Lakas ng Pilipinas, ang lahat ng mga naglilingkod sa mga barangay. Kayo po ang kanilang Panginoon at kayo ang naglagay sa kanila sa pwesto at kayo sila naman, Panginoon, ay naglilingkod sa inyo. Nawa, Panginoon, sila nga ay tumawag sa inyo bilang Panginoon na sila din ay maligtas at makakilala sa inyo. Ang bawat isa sa kanila magmula sa aming Pangulo, sa lahat ng kabinete, sa lahat ng miyembro ng aming Sandatahang Lakas. Kayo po ang siyang humipo sa kanilang mga puso't isipan upang sila ay makakilala sa inyo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin din namin ang aming kapatiran ng Green Hills Christian Fellowship. Marami po kaming pagsubok na dinadaanan, O Diyos, bilang isang iglesia. Ang pandemyang ito, Panginoon, ay naging malaking suliranin
sa bawat isa sa aming mga miyembro. Marami po kaming mga kasama ang nagkasakit, marami na nga po ang namatayan, marami po ang nawalan ng trabaho, ng negosyo. Kayo po, Diyos, ang tumugon sa lahat ng pangangailangan ng aming kapatiran, lahat ng aming mga kapatid sa pananampalataya, lahat ng mga miyembro namin, O Diyos. Kayo ang aming kanlungan, Panginoon, at kayo ang nalalapitan namin para dito. Gawin niyo kaming lalong tapat, Panginoon, sa aming pagkalat at pamamahayag ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. Madalas, O Diyos, kami ay nagkukulang sa inyo dito sa aspetong ito ng aming buhay Kristiyano. Madalas, Panginoon, kami ay nanliliit at umuurong sa mga oportunidad na ibinibigay mo sa amin upang maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba. O Diyos, patawarin niyo po kami at bigyan niyo kami ng panibagong lakas at tapang upang kami ay maging tapat na tagapaghatid ng Ebanghelyo sa lahat ng aming makakasalamuha. O Panginoon, sa hapong ito sa aming pananambahan, kayo po ang manguna sa amin. Ang pananambahang ito ay para sa inyong kaluwalhatian. Ang aming dalangin, O Diyos, ay ang lahat ng sangkap nito, ang aming pananalangin, ang aming pag-awit, ang aming paglilingkod sa iyo. Ang pangangaral ng iyong salita, O Diyos, ay magbigay ng kapurihan sa inyo, magmula ngayon at magpakailanman. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Mga kapatid, sama-sama po nating basahin ang banal na kasulatan sa oras na ito. Ang ating pong teksto ay nasa mga awit 150, Psalm 150, mga awit 150. Babasahin ko po ang lahat ng 6 na talata. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin siya sa kanyang makapangyarihang kalawakan. Purihin siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin siya ayon sa kanyang kadakilaang pambihira. Purihin siya sa tunog ng trumpeta. Purihin siya sa salteryo at alpa. Purihin siya sa mga tamburin at sayaw. Purihin siya sa mga panugtog na may kwerdas. Purihin siya ng may matunog na pompyang. Purihin siya sa mga pompyang na may ingay. Lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, kasama sa ating pananambahan tuwing linggo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, ay naibibigkas natin sa ating mga labi ang kanyang mga kagalingan, ang kanyang mga kalikasan. Kaya mga kapatid, parte po ng pagpupuri sa Panginoon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapatuloy pa rin at malapit na po tayong matapos sa ating serye ng mga mensahe sa mga awit na saliw ng ating buhay. At ang title po ng ating mensahe sa hapong ito ay napakasimple po. Purihin siya. Kasi yan po ang sinasabi ng ating teksto. Bilang panimula, makikita po natin sa bungad ng Salmo, ang una po nating mababasa sa verse 1 ay purihin ang Panginoon. Diyan po nag-uumpisa ang Salmong ito. Ang pinaka-importanting layunin ng tao ayon sa Westminster Shorter Catechism ay ang makilala ang Diyos at tamasahin siya magpakailanman. Ang pagtamasa sa Diyos ay ang pagbibigay sa Kanya ng papuri mula sa ating buong pagkatao. Ang pagpuri sa Panginoon, alam nyo mga kapatid, ay ang magiging punong gawain natin habang tayo nasa piling niya. Magpakailanman. Yan po ang ating magiging gawain sa langit.
Kaya dapat po dito pa lang ay nag-iensayo na po tayo. Kaya kung kayo'y nababagot at kayo ay natatagalan sa 1-2 oras na pananambahan, mga kapatid, dito sa lupa, ay paano kaya kayo tatagal sa langit na wala tayong gagawin doon kundi bigyan ng papuri ang ating Diyos. Sabi sa Revelations 5:13, at ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi, sa Kanya na nakaupo sa trono at sa Kordero ay ang kapurihan, karangalan, kalwalhatian at kapangyarihan magpakailan-kailan pa man. Ganyan po ang ating gawain sa langit. Ang tema ng salmong ito ay ang pagpupuri sa Panginoon. Ang sabi niya, purihin ang Panginoon. Yan ay nasa umpisa at nasa katapusan ng salmo. Makikita din niyo siya na nasa umpisa at nasa katapusan ng bawat salmo magmula Psalm 146 hanggang 150. Tama lang at nauukol at nararapat na sa pagtatapos ng aklat ng mga awit na ang huling 5 salmo ay puno ng panawagan ng pagpupuri sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang original na salita para dun sa purihin ay isang imperatibo para sa lahat, isang utos. Isang utos ng Diyos para sa buong kaharian niya. 13 beses nating makikita ang kautusan na ito sa 6 na talata ng salmong ito. 13 times po siyang inulit. Kaya malinaw na malinaw po na iyon ang tema at ang mensahe ng salmo. Ang original nito na ay ang salitang hallelujah. So parang dalawang salita siya na pinagsama. Hallelujah tsaka ya. Yung pong hallelujah, ang ibig po sabihin nun ay ipagmalaki at bigyang karampatang halaga, kasukdulang halaga, kasakdalan na kalwalatian, si Yah. Shortcut po yun para kay Yahweh, ang Diyos na tapat sa lahat ng kanyang mga tipan at pangako. Yung pangalan pong Yahweh o yung salitang yon ay ginagamit patungkol sa ating Panginoon at isang pagpapaalala sa atin na mahal tayo ng Diyos at tapat siya sa kanyang pangako na tayo ay ililigtas niya, kukupkupin niya, aalagaan niya, at luluwalhatiin niya kasama niya balang araw sa langit dahil sa ginawa para sa atin ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung po ang ibig sabihin ng Yahweh. Yung po ang ibig sabihin ng hallelujah. No? Purihin si Yahweh. Purihin ang ating Panginoong tapat sa lahat ng kanyang pangako. Ang pagsamba, mga kapatid, ay isang pagtugon ng ating buong pagkatao sa lahat ng kabuuan ng Diyos. Buong pagkatao natin, mga kapatid, ang ating isipan, ang ating puso, ang ating damdamin, ang ating kalooban, ang ating pangangatawan, ang buong pagkatao natin ay nagbibigay ng isang response, isang pagtugon sa kabuuan ng Diyos sa atin. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kahabagan, ang kanyang mapagpalang kalikasan, kanyang mapagmahal na puso, at ang kanyang walang hanggang katapatan. Kaya mga kapatid, ang pananambahan po ay hindi lamang po gawain ng isang Kristiyano. Ito po ay pruweba na may buhay nga ang isang Kristiyano. Ito ang ebidensya na kayo ay binuhay na nga na maguli ng Espiritu Santo sa inyong kalooban. Ito ang pruweba na kayo nga ay tunay na mananampalataya. Kung wala po kayong desire na manambahan, kung hindi po kayo makatagal sa pananambahan, kung palagi kayong umiiwas sa pananambahan,
Kung wala kayong kahit na anong pagnanasa na papurihan ng Diyos, mga kapatid, huwag kayong maging sinungaling sa inyong sarili. Natitiyak ko po na yung mga ganun, hindi po tunay na mananampalataya sapagkat yaong niligtas ng Diyos, yaong binuhay niya na maguli, ay merong isang kalooban, isang diwa na natural na magpupuri sa Kanya. Kung wala po kayo noon, wala po kayong buhay na walang hanggan sa inyong kalooban. Lumapit po kayo sa Diyos at humingi ng kahabagan niya upang kayo ay buhayin niya na maguli at magkaroon ng isang diwa na nagpupuri sa Kanya. Tayo ay nilikha niya upang sumamba sa Kanya. Tayo mga kapatid ay nilikha niya upang sumamba. Kung hindi sa Kanya, sasambahin natin ang iba't ibang bagay. Sasambahin natin ang sanlibutan. Sasambahin natin ang mga tao. Sasambahin natin ang ating mga minamahal sa buhay. Sasambahin natin ang ating mga pag-aari. Sasambahin natin ang ating mga karir. Sasambahin natin ang ating posisyon. Sasambahin natin ang ating possessions. Mga kapatid, tayo po ay ginawa ng Diyos upang sumamba. Kung hindi siya ang sasambahin natin, ang sasambahin po natin ay ang ating sariling kagustuhan. Tayo po ang pinakamalaking Diyos-Diyusan sa ating buhay. Sumamba po tayo sa Kanya. Tayo po ay ginawa niya upang magkaroon ng natural na kalikasan na sumamba sa Kanya. Hahanap-hanapin natin yan, mga kapatid. Kailangan natin ituon sa Diyos ang ating pananambahan. Yung ibang mga bagay ay idolo at Diyos-Diyosan lamang na hindi dapat sambahin. Sapagkat ang Diyos lamang ang karapat-dapat na purihin. Siya lamang po ang Diyos. Sabi sa Isaiah 45:5, ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Sabi sa Deuteronomy 32:39, tingnan ninyo ngayon ako sa makatuwid ay ako nga at walang Diyos liban sa akin. Walang Diyos liban sa Kanya. Ito ang sigaw ng salmong ito. Ang lahat ng nilalang sa lahat ng lugar ay dapat magbigay papuri sa Diyos na Siya lang karapat-dapat sambahin. Tingnan po natin yung unang katanungan na sinasagot ng salmong ito. Saan siya dapat papurihan? Saan siya pupurihin? Yun po ang sinasagot ng verse 1. Ang sabi, purihin ang Diyos sa Kanyang santuaryo, purihin siya sa Kanyang makapangyarihang kalawakan. Inulit muli ng salmista ang kautusan sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Sabi niya, purihin ang Diyos. Kanina po, purihin ang Panginoon. Ngayon naman po, purihin ang Diyos. Ngayon naman, ginamit niya ang salitang El. Yun po ang Hebrew word para sa salitang Diyos. Para tukuyin ang Panginoon. Isang salitang tumutukoy sa dakila at walang katapat na kapangyarihan ng Diyos. Kapag ginagamit po yung El o Elohim, ang tinutukoy po nun ay ang pinakasakdal, pinakadakilang, walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos. Malaking kaaliwan po mga kapatid sa atin na Kanyang mga niligtas. Na ang Diyos na nagmamahal sa atin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ginagamit ang Kanyang kalakasan para tukdin ang Kanyang mga dakilang pangako sa atin. Dapat nga siyang purihin. Hindi ba? Saan ba siya dapat purihin? Una sa lahat, ang sabi ng salmista, sa Kanyang santuaryo. Ang orihinal na salin ng salitang ginamit dito ay sa Kanyang kabanalan o sa Kanyang banal na dako o sa Kanyang banal na lugar.
Yun po ang original na translation. Para sa mga Hudyo na gumagamit nitong mga salmong ito. Para sa mga Hudyo, ang banal na lugar ay ang tabernakulo ni Moises o ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Sabi sa 1 Chronicles 22:19, noong maitayo na ang templo ni Solomon, ang sabi doon, ngayon inyong ilagak ang inyong puso at pag-iisip upang hanapin ang Panginoon ninyong Diyos. Humayo kayo at itayo ninyo ang santuwaryo ng Panginoong Diyos upang ang kaban ng tipan ng Panginoon at ang mga banal na kagamitan ng Diyos ay madala sa loob ng bahay na itatayo para sa pangalan ng Panginoon. Ang tinutukoy po niya doon ay yung templo. Kaya para po sa mga Hudyo na gumagamit nitong mga salmong ito, ang dakong banal, ang santuaryo po ay walang iba kundi ang templo sa Jerusalem. Para sa ibang mananampalataya naman, kasi wala na po yung templo. Noong AD 70 po nasira na po yung templo. Noong AD 150, yung isang templo sa Mount Gerizim ng mga Samaritano, sinira na rin po. Wala na pong templong nakatayo ngayon. Para sa ibang mananampalataya na katulad natin ngayon, ang katumbas nito ay ang kahit na anong lugar kung saan nagtitipon ang mga binanal ng Diyos. Nakuha niyo ba yun? Kahit na anong lugar kung saan nagtitipon ang mga binanal ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay ipinanganak na muli at binanal na ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo, ay bawat isa sa atin ay siyang templo ng Diyos Espiritu Santo. Sabi sa 1 Corinthians 3:16, sabi ni Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? At saan man tayo magtipon bilang magkakapatid sa pananampalataya, ang lugar na iyon ay isang dakong banal sa paningin ng Diyos. Kanyang santuaryo. Kabanal-banal ang lugar. Yun po ay makikita natin sa Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. Ang wika doon, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus, ang batong panulok. Sa Kanya, kay Kristo, ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Mga kapatid, pag tayo po ay nagtitipon, kahit online, no? Hindi po natin kailangan ng building, no? Napatunayan na po yan ng Panginoon sa atin ngayong panahon ng pandemya. Kahit na po tayo ay physically hiwa-hiwalay sa ating mga sarili-sariling mga tahanan, dahil tayo po ay mga templo ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Espiritu Santo, ang bawat isa po sa atin tuwing tayo ay nagtitipon katulad ng ating ginagawa ngayon, online. Meron po tayong santuaryo ng Diyos kung saan pinagpupurihan natin siya. Pangalawa, ang sabi ng salmista, purihin siya sa kanyang makapangyarihang kalawakan. Purihin siya sa kanyang makapangyarihang kalawakan. Ito ay malinaw na tumutukoy sa kanyang dakong tahanan sa kalangitan, kung saan siya ay nakaluklok sa kanyang trono bilang kaisa-isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ng Psalm 68:34, iukol ninyo sa Diyos ang kalakasan, na nasa Israel ang kanyang kadakilaan at nasa mga langit ang kanyang kalakasan. Kasi sabi dito,
purihin natin siya sa kanyang makapangyarihang kalawakan. So sabi sa Psalm 68, iukol daw natin sa Diyos ang kalakasan na nasa Israel, ang kanyang kadakilaan, at nasa mga langit ang kanyang kalakasan. Dito siya patuloy na sinasamba ng mga lingkod niyang anghel. Sabi sa Revelations 5:11-12, nakita ko, sabi ni Juan, at narinig ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng trono. Anong sinasabi? Na nagsasabi ng may malakas na tinig, ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kalwalhatian, at kapurihan. Patuloy po ang pagpupuri sa kanyang makapangyarihang kalakasan. Sa langit po yun. Ang Diyos ay dapat purihin sa kanyang mga dakong banal sa daigdig at sa kanyang dakong banal sa kalangitan. So, saan siya pwedeng purihin? Kahit saan, mga kapatid. Sa langit man o sa lupa, sumasa lahat ng lugar ang abot ng kanyang kabanalan at kanyang kalakasan. Siya ay nararapat purihin sa lahat ng dako, sa langit man o sa lupa. May pangalawang tanong na sinasagot ang salmista sa verse 2. Bakit ba dapat siya purihin? Bakit siya dapat purihin? Ano ang mga dahilan? Sabi sa verse 2, purihin siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin siya ayon sa kanyang kadakilaang pambihira. So meron pong dalawang dahilan ulit dito. So patuloy ang panawagan ng salmista na purihin natin ang Diyos. At sa talatang ito, ibinigay niya ang mga dahilan kung bakit natin siya dapat purihin. Ang unang dahilan ay dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Wala na sigurong hihigit pa sa kanyang paggawa ng langit at lupa. Di ba? Kaya sa Psalm 19 verse 1, sabi ni David, nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Yun po ang isang makapangyarihang gawa ng Diyos na dapat nating papurihan siya. Ang kanyang pangangalaga sa kanyang mga hinirang. So, ang kanyang kalakasan sa creation at ang kanyang katapatan sa providence. Psalm 145 verse 10 at verse 16. Ang sabi po dito, lahat mong mga gawa, o Panginoon, ay magpapasalamat sa iyo at pupurihin ka ng lahat ng mga banal mo. Sabi sa verse 16, binubuksan mo ang iyong kamay, binibigyang kasiyahan mo ang nasa lahat, ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Siya po ay tapat sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Dapat siyang papurihan dahil doon. Pangatlo, ang kanyang pagliligtas. Sabi sa 145, Psalm 145:19, kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa kanya, kanya ring dinirinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Ang ating pong Diyos ay pinaka niluluwalhati sa tuwing siya ay nakapagliligtas ng kanyang mga banal. So mga kapatid, kailangan natin siyang purihin dahil din sa kanyang katapatan sa pagliligtas. Pati na rin ang kanyang paghuhukom sa sanlibutan. Mga kapatid, kung minsan tayo, tanggap natin na dapat natin siyang papurihan dahil siya ay nagligtas sa atin o nagliligtas sa marami. Ngunit mga kapatid, siya din po ay kapuri-puri dahil sa kanyang matapat at matuwid na paghuhukom. Ang sabi sa Psalm 145, verses 20-21 ay ganito. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya. Ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Tapos ang wika niya ganito, ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon. Bakit?
dahil lilipulin niya ang lahat ng masasama at pupurihin ang lahat ng laman ng kanyang banal na pangalan magpakailan pa man. Bakit? Dahil nga lilipulin niya ang lahat ng masama. Hindi lang po niya ililigtas ang lahat ng kanyang mga pinanal, kundi lilipulin din niya ang lahat na sa kanya'y hindi tumatanggap. Dapat natin siyang purihin dahil sa kanyang mga dakilang gawa. Yung paggawa niya ng langit at lupa, yung pagbibigay niya ng ating tinatangkilik sa araw-araw, yung kanyang biyaya sa atin at pagtatanggol niya sa atin, yung paggabay niya sa atin, yung paghihikayat niya sa atin, dapat natin siyang pagpurihin dahil sa kanyang mabubuting gawa sa kaligtasan natin, at dapat din natin siyang purihin dahil kanyang lilipulin ang masasama sa isang matuwid na paghuhukom sa kanila. Dahil dapat natin siyang purihin dahil sa kanyang mga dakilang gawa. Ang pangalawang dahilan ay ayon sa kanyang kadakilaang pambihira. Yun ang sabi ng verse 2. Ayon sa kanyang kadakilaang pambihira. Pambihira po ang kadakilaan ng Diyos. Siya ay dapat purihin dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. At ngayon naman, dahil sa kanyang dakilang persona. Dakila po ang ating Diyos. Siya po ay dapat papurihan kahit na wala siyang ginagawa. Kahit na wala siyang ginagawa, dahil siya ay dakila sa lahat, dapat siyang purihin. Yun po ang dahilan na binibigay dito ng salmista. Siya ay dapat purihin dahil sa kanyang kabanalan. Sabi sa Revelations 4:8, no? Kaninang umaga po ang kinote ni Pastor Larry dito ay Isaiah 6, no? Pero sa Revelations 4:8 makikita din po natin, at sila'y yung mga cherubim and seraphim. At sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. Siya po ay dapat nating purihin dahil sa kanyang persona, dahil siya ay banal, dahil siya ay mabuti. Dahil dapat din natin siyang purihin dahil sa kanyang soberenya. No? Siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Walang nakapagbabali sa kanyang mga plano. Sabi sa Daniel 9:34-35. Hindi ko alam kung alam niyo yung kwento sa Daniel chapter 4. Chapter 4 pala. Daniel chapter 4 verses 34-35. Si Nebuchadnezzar po ay nagyabang. Dahil sa kanyang pagyayabang, pinarusahan po siya ng Diyos. Ginawa siyang parang hayop ng ilang buwan. At saka siya pinagaling ng Diyos. Sa pagpapagaling sa kanya ng Diyos, ang sabi sa kanya, ang sabi ni Nebuchadnezzar ganito, aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman. Pinuri niya ang Panginoon. Bakit? Sabi niya sa verse 35, ang lahat ng naninirahan sa lupa ay binibilang na wala at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa, walang makahahadlang sa kanyang kamay. Yun ang kanyang sovereignty, ang kanyang soberenya. Dapat natin siyang purihin dahil siya ay banal, dahil siya ay may soberenya. Meron pa ho isang dahilan. Siya rin ay dapat purihin dahil sa kanyang katuwiran, dahil siya po ay matuwid. Sabi sa Psalm 7:17, ibibigay ko sa Panginoon ang pasasalamat na nararapat sa kanyang katuwiran at ako'y aawit ng papuri sa pangalan ng Panginoon ang kataas-taasan. Dahil din siya ay nakakaalam ng lahat, makapangyarihan sa lahat, at sumasa lahat ng dako, dapat din natin siyang purihin. Dahil siya ay banal, siya ay matuwid, siya ay soberenya, siya ay sumasa lahat ng lugar, alam lahat ng bagay, hawak ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang kadakilang pambihira. Mga kapatid, dapat lang natin siyang purihin. May pangatlong katanungan po na sinasagot ang salmista.
sa verses 3 to 5. Nagbigay siya muli ng utos. Sabi niya, purihin siya sa tunog ng trumpeta, purihin siya sa salteryo at alpa. Purihin siya sa mga tamborin at sayaw. Purihin siya sa mga panugtog na may kwerdas. Purihin siya ng mga matunog na pompyang. Purihin siya sa mga pompyang na maiingay. Sa mga talata dito ay nagbigay ng mga tagubilin kung paano dapat purihin ang Diyos. Ang sinasagot na tanong ay paano ba siya dapat purihin? Alam na natin kung ano ang dapat natin gawin, purihin siya. Saan natin dapat gawin? Sa lahat ng dako, no? na binanal niya. Bakit siya dapat purihin? Dahil sa kanyang makapangyarihang gawa, dahil sa kanyang kadakilaang pambihira. Ngayon, paano siya pupurihin? So itong mga talatang ito ay nagbigay ng mga tagubilin kung paano siya dapat purihin sa kanyang santuaryo o sa pagtitipon ng kanyang mga banal. Sa tatlong talatang ito, merong 7 iba't ibang mga instrumento ang binanggit. So malinaw na sa pagpupuri ng Diyos sa kanyang santuaryo, okay lang po na gumamit ng mga instrumento. Meron po kasi nagsasabi na yung mga instrumento dito ay wala na, lipas na, dahil sinauna pa ho siya. So dapat daw sa ating pananambahan ay wala ng instrumento. Pero mga kapatid, mukhang kulang yung pananaw na iyon. Sapagkat malinaw na malinaw dito, na sa 3 talata, 7 instrumento ang inilahad ng salmista. Ang trompeta, ang shofar, yun po a ram's horn, no? Yung sungay ng ram, no? Ginagamit nilang trompeta yon, no? Wala na pong ganoon ngayon. May trumpet po ngayon pero hindi yun yung trumpet na sinasabi dito. Ito ay gawa sa sungay ng ram na may malakas at malalim na tunog, na dinig, kahit sa malayong lugar. Ito po ang pagtawag nila. Ito ang pagtawag sa pagsamba. Tutunog ang trompeta. Ang tamborin ay ginagamit pa rin ngayon. Makikita po natin ang tamborin. At madalas ito ay kasabay nga ng pagsayaw at pag-indak. So meron pong pagsayaw na maayos na pwedeng gamitin sa pagpupuri ng Diyos sa pananambahan sa Kanya. No? At ang tamborin madalas ay ginagamit na instrumento ng mga sumasayaw, ng papuring sayaw. Merong salteryo, yung po ay isang maliit na harp, no? Na kayang bitbitin ng tumutugtog. Hindi po ito yung malaking harp, no? Na kailangan nakasayad sa lupa. Ang salteryo po ay isang maliit na harp. Ang alpa naman ay madalas katambal ng salteryo at ito'y parang isang maliit na bandurya. No? Kung kayo po ay nagrondalya nung grade school kayo, baka hindi ninyo alam na kung ano yung rondalya, lalo na po yung mga bata. Baka hindi na nila alam ang rondalya. Ang karamihan ng instrumento doon ay bandurya. No? At yun po parang ganun po ang alpa o ang lute. Ang pompyang, meron 2 klaseng pompyang ang ginagamit dito. Meron pong pompyang ang mga orkestra natin ngayon at yun po ay nakakadagdag ng taginting ng musika, no? Yung pompyang po dito 2 bagay. Yung isa, yung una ay yung matunog na pompyang, yun po actually castanets. Parang castanets po, hindi po siya malaking pompyang. Yung pangalawa po yung pompyang na maiingay or clashing cymbals, yun po yung malalaking pompyang na ginagamit na gano'n. Kumpleto ang mga instrumento na pinapagamit ng salmista. Ngunit hindi ang pagkakaroon ng mga instrumentong ito ang mahalaga sa pananambahan. Ang mga ito ay nagsasaad lamang na ang pananambahan dapat masaya, dapat may kagalakan, dapat kasi nagpupuri tayo sa Diyos na siyang nagligtas sa atin. No? Kung kayo ba ay umaawit doon sa nagligtas sa inyo, aawit ba kayo ng malungkot? Aawit ba kayo ng walang gana? Aawit ba kayo ng walang tono? Aawit ba kayo ng walang instrumento? Lahat po ay gagamitin ninyo. Kahit siguro kilay inyo gagamitin yung umawit. Para lang awitan ang siyang nagligtas sa inyo.
Ganun po ang kaparaanan na sinasaad dito sa paglalahad ng maraming instrumento. Ang sinasabi lang ng salmista, gamitin niyo ang lahat ng bagay ng kaparaanan upang maging masaya, matunog, may kagalakan ang pagpupuri sa pag-awit at sa pagtutugtog ng instrumento. Ngayon, mga kapatid, maraming magandang estilo at pagtugtog ng mga instrumento na hindi angkop para sa isang magalang at makalangit na pagpuri ng Diyos. Ang akala ng iba, yung pagtutugtog sa worship service ay para doon sa mga dumadalo. Ay, hindi po. No? Mali pong pananaw yun. No? Hindi po tumutugtog ng musika sa pananambahan para doon sa dumadalo. Hindi po. Tayo po ay tumutugtog para doon sa dinadaluhan natin, ang ating Diyos. Siya po ang ating inaawitan, siya po ang ating tinutugtugan. Dapat siya'y banal, dapat merong kabanalan, may reverence yung ating pagtutugtog sa Kanya, yung ating musika. Hindi ho dapat parang pangkalye na musika, no? So, may mga musika na maganda, no? Alam ba? Ako, mahilig ho ako sa rock. Mahilig po ako sa acoustic, no? Mahilig po ako sa jazz. Pero yung mga stilong ganon, hindi natin pwedeng basta-basta ipasok lang sa iglesia at gamitin para maengganyo ang taong pumasok. Hindi po yun ang pakay, hindi po yun ang paraan ng pananambahan. Ang salmista, ang utos niya purihin sino? Ang Diyos. Hindi ang sarili, hindi yung tumutugtog, hindi yung umaawit. Ang layunin ng musika sa pananambahan ay ang pagbigkas ng kanyang mga kagilagilalas na kalikasan at mga gawa. Ang pagpukaw ng mga diwa ng mga sumasamba tungo sa isang taus-pusong pagpupuri. Kanino? Sa Panginoon. Mahalaga man ang mga ito sa pagpupuri ng Diyos, hindi ito ang esensya ng pananambahan sa Diyos. Ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng tamang puso sa harap ng ating Panginoon. Maaaring maganda at engrande ang ating tugtog, ang ating musika sa ating iglesia, ngunit kung ang puso ng mga dumadalo, ng mga tumutugtog, ng mga musikero, ng mga kongregasyon, ay hindi nakatuon sa Panginoon, baliwala po lahat yung kagandahan o yung kaengrandehan ng musikang yon. Ang tunay na pananambahan ay makikita sa estado ng ating puso sa mata ng Diyos, sa ating pagtalima at pagsunod sa Kanyang katotohanan. So nakikita ang tunay na pananambahan sa estado ng ating kalooban at sa kapangyarihan ng Kanyang katotohanan sa ating buhay. Sinusunod ba natin ang Kanyang katotohanan? Tayo ba ay lumalapit na may taus-pusong kalooban? Yun po ang sinabi ni Kristo sa John chapter 4, verses 23 to 24. Nakikipag-usap siya sa isang babaeng Samaritana. Hindi po siya dapat nakikipag-usap sa isang babae dahil siya po ay lalaki at siya po ay rabbi, tagapagturo. Hindi po siya dapat nakikipag-usap sa isang Samaritana dahil siya ay isang Hudyo. Meron po silang hidwaan. Pero binali po ng Diyos ang lahat ng mga tradisyong yon upang siya ay makapaghatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa babaeng ito. Yung babae po, sa kanyang pagpupumiglas, sa kanyang pagre-resist nung ebanghelyo, no? Ay niraise niya yung issue ng pananambahan. Sabi niya, kami mga Samaritano, dito kami nananambahan sa Mount Gerizim. Sapagkat yung pong kung saan nila naroon, nababanahag po yung Mount Gerizim, kung saan may templo ang mga Samaritano. Si Jesus po, galing po siya sa Jerusalem, kung saan man may templo ang mga Hudyo. Ang sabi ni Jesus ganito, John 4:23 to 24. Subalit, dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba
ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yung pong kanilang human spirit, yung kanilang kalooban ay taos-puso ang pagpupuri sa Kanya. Sapagkat sila ay binuhay na maguli at sila ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya taos-puso, yung pong ibig sabihin ng Espiritu, taos-puso ang kanilang pananambahan sa Diyos. At ayon sa Kanyang katotohanan, sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi ang estilo o ang galing sa pagtugtog o pag-awit ang hinahanap ng Diyos, kundi ang isang taus-pusong pagkakilala sa Kanya at sa Kanyang kaligtasan na ayon sa Kanyang binitawang katotohanan. No? Baliwala ang galing ng musika kung ang pagtanghal nito ay para hanapin lang ang papuri o paghanga ng tao. Baliwala ang ganda ng tugtog kung hindi ito nagbabadya ng kabanalan, katuwiran, kapayapaan at kaayusan sa harap ng ating dakilang Diyos. Ang hinahanap niya na papuri ay nagmumula sa mga pusong nagagalak, sa mga pusong may kagalakan na tumutugon sa Kanyang kagandahang loob at kahabagan. Yun po ang tunay na pananambahan. Sa huli po, meron pong pang-apat na tanong ang sinasagot ng Psalm 150. Nasa verse 6. Sino ang pupuri sa Kanya? Sino ang pupuri sa Kanya? Ang sabi sa verse 6, simple lang po. Lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Malinaw ang sinasabi ng salmista na kung sino ang dapat magpuri sa Panginoon, lahat ng bagay na may hininga. Ito ay lahat ng nilalang ng Diyos na may buhay. Kasama na rito ang mga anghel sa kalangitan at mga kanyang santo, mga kanyang binanal na kanyang hinirang na nasa lupa. Yung mga mananampalataya na kanyang binuhay na maguli. Lahat sila na may hininga, na may buhay, ay inuutusan na magpuri sa Kanya. Mga kapatid, yung iba sinasabi, yun lang ba ang may hininga? Hindi po. May mga hayop po. Ang mga hayop po may hininga. No? Pero siyempre, wala po silang soul. No? Pero meron po silang breath of life. Meron po silang hininga. So, pwede din po bang magpuri ang mga hayop? Kung ninanasa po ng Diyos at kung kung siya ay maluluwalhati, ay maaari siyang purihin ng mga hayop na binigyan niya ng kagalingan na magpuri sa Kanya, katulad ng mga ibon na may kakayahang umawit, katulad ng mga balyena sa dagat na may kakayahang umawit. Mga kapatid, huwag nating hadlangan yung kapangyarihan ng Diyos na pagindapati ng mga hayop na magpuri sa Kanya. Hindi po siguro natural yon. At hindi naman po ibig sabihin na dadalhin natin yung ating mga pets sa church para sila ay umungol ng papuri sa Diyos. Hindi po ganon. No? Baka isipin, pwede ko na pong dalhin si Amy, si Philip, at si Chrissy, yung aming mga hayop dito sa bahay, para sila ay magmeow, tumahol at umungol ng papuri sa Diyos. Hindi po ganon ang ibig kong sabihin. Ngunit may mga hayop na merong binigyan na kalikasan ng Diyos na umawit. Pati po sila ay kasama sa utos. Pero ang utos po ay binibigay mainly sa atin na Kanyang niligtas, sa atin na binigyan niya ng hininga. Sa mga anghel na hanggang sa ngayon at sa mga oras na ito ay patuloy na umaawit ng papuri sa Kanya. Ang tao na nilalang mula sa lupa, at na makikita niyo po yan sa Genesis 2, ay binigyan ng Diyos ng hininga ng buhay. Itong hininga rin na ito, ang hinihingi niya na gamitin natin sa pag-awit ng papuri sa Kanya.
So, sabi verses 3 to 5, ito ang mga panugtog, ito ang mga instrumento pwede niyong gamitin sa papuri. Sabi sa verse 6, ang inyong mga hininga, ang inyong mga bibig, ang inyong pag-awit, ang mas hinahanap kong gamitin ninyo sa pagpupuri sa Diyos. Ito ring hininga na ito, ang hinihingi niya na gamitin natin sa pagpuri sa Kanya. Ang pangunahing gamit ng mga instrumentong binanggit kanina ay bilang saliw, accompaniment po sa pag-awit ng lahat ng Kanyang nilikha at hinirang sa kabanalan. Accompaniment lang po yung mga instrumento. Kaya dapat po, mas naririnig ang boses ng kongregasyon sa pag-awit sa Diyos ng papuri. Hindi po yung natatabunan ng electric guitar, ng acoustic guitar, ng drums o ng kung ano pa bang instrumento ang ating ginagamit. Sa ingay ay hindi naririnig ang pag-awit sapagkat ang hininga, ang hinihingi ng Diyos na magpuri sa Kanya. Sa pag-awit, ito po maganda, sa pag-awit, diyan po nagsasalubong ang pananambahan sa Espiritu at katotohanan. Sa pag-awit, nagsasama ang pagbigkas ng saloobin ng ating mga diwa, Espiritu. Na siya namang hinubog ng katotohanan ng Diyos na hango sa Kanyang banal na salita. Kaya importante po yung lyrics na ating inaawit. Mga kapatid, meron po akong narinig nun na kung ano-ano na lang lyric ang inaawit, no? So, yung pong awit na, my life is in you, Lord. Naku, minsan napakinggan ko. Yung pong worship leader ang inaawit my life is in New York. Labo, no? Maliho yun. Hindi po kasi iniisip yung lyric. Ang importante po sa Panginoon, yung binibigkas natin na katotohanan na nagmumula sa ating espiritu. So, yung espiritu at katotohanan ay nagsasama sa pag-awit, sa pagbitaw ng hininga, sa pagpuri sa Diyos. Ang pagbigkas ng mga katotohanan ng Diyos sa Kanyang banal na kasilita ay isa ring pagpuri sa Kanyang sa pamamagitan ng ating mga hininga. So, sa tuwing tayo sama-samang bumabasa ng Biblia, binibigkas natin ang Kanyang makapangyarihang gawa, ang Kanyang likas na kadakilaan, ang Kanyang mga pagpapala, ang Kanyang mga pangako, ang Kanyang mga propesiya, at ang Kanyang mga prinsipyo na nagdadala ng kabanalan sa ating pamumuhay. Sa pagbabasa natin sama-sama ng banal na salita, binibigkas po natin ng ating hininga ang papuri para sa Diyos. Ang paggamit ng ating hininga sa pagdedeklara, pangangaral, at pagpapaliwanag ng Kanyang banal na salita sa pulpito, ang tugatog ng pagbibigay papuri sa Kanya, sapagkat itinataas nito ang kadakilan, ang kagandahan, ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya napaka-central po ng pagbibigay ng mensahe sa pulpito, sa bawat pananambahan ng mga binanal ni Kristo. Kaya naman, ang pagsesermon na nagbibigay lang ng paghanga sa mensahero o nagbibilog lang ng ulo ng mga nakikinig o nagtuturo lang ng kasinungalingang hindi ayon sa Kanyang banal na salita, yung ganong klaseng pagsesermon po mga kapatid, ay isang pagyurak sa pribilehiyo na binigay na magpuri sa Diyos magmula sa Kanyang pulpito. Kaya dapat po ang ating pong mga mensahe ay ayon sa katotohanan at ibinibigkas sa lakas ng ating diwa at espiritu. Pagtatapos po mga kapatid ng salmong ito, pareho nung kanyang umpisa, purihin ang Panginoon. Ang ating salmo nag-umpisa sa purihin ang Panginoon, magtatapos sa purihin ang Panginoon. Ganyan din dapat ang ating buhay sa Kanya. Dahil tayo nilikha niya, biniyayaan niya ng hininga, pinagkalooban niya ng ating mga pangangailangan, niligtas niya sa kasalanan at kapahamakan,
at pinangakuan niya ng kaluwalhatian sa kanyang piling, dapat tayo magpuri sa kanya. Hindi lang sa dambana ng ating simbahan, minsan isang linggo, kundi sa dambana ng ating mga puso, sa araw-araw na pagsunod sa kanya. Yan po ang papuri sa Panginoon. Mula sa pagbungad ng araw hanggang sa ating paghimlay sa gabi, patuloy dapat ang ating pananambahan sa ating Diyos sa Espiritu, nagmumula sa puso at sa katotohanan. Purihin natin siya sa kahit na saang lugar, sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa ating mga paaralan, sa ating mga pamayanan. Purihin natin siya sa kahit na anong gawain, sa ating sariling pagbasa ng kanyang salita, ating quiet time, sa ating pananalangin, sa ating pakikisalimuha sa iba, sa ating pagsunod sa kanyang kalooban, sa ating pamamahagi ng ebanghelyo, ng mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin siya, mga kapatid, sa lahat ng ating gawain. Awitan natin siya sa ating mga sariling pakikiugnay sa kanya, sa ating mga pamilya, tahanan, sa ating mga growth group, sa ating pananambahan sa iglesia. Tugtugan natin siya ng ating mga instrumento kung tayo ay nakakatugtog. Gawin natin ng buong galing at husay para sa kanyang kagalakan, para sa kanyang katuwaan. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, purihin natin ang ating Panginoon. Siya nawa. O Diyos, kami po ay bigyan mo ng kalakasan na matupad ang iyong utos na ito sa aming pamumuhay. Nawa sa tuwi-tuwi kami ay matagpuan mong nagpupuri sa iyo. Sa aming pag-awit ng isang pagtugon sa iyo at sa aming paghahandog, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pananambahan sa iyo. Kayo po ang aming Diyos. Kayo po ang aming mananakop. Kayo po ang aming tagapagligtas. Kayo po ang dakilang Panginoon mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen.